Evangelista Paul Mortiz. At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po ay magkakasama po ulit tayo ngayon sa programang Gabay. Dito po, yan sa atin, dito nagmumula po sa 702 DCS. Or ngayon, nakikita nyo po kami sa Facebook live streaming. Or maaring naririnig nyo po kami sa Visayas at Mindanao through DYVS Bacolod. O maaring nakikinig po kayo sa anumang app sa inyong cellphone. Salamat po. At nakatuon pa rin kayo, no, Dad? Nakatuon pa rin kayo dito po sa ating programa. At nagkakasilipan tayo. Nagkakakitaan. Nagkakakitaan. Kasi, you know. Yeah, okay. Iba ho talaga yung Tagalog nila, no? So anyway, dahil Friday, di ba? Siyempre kakanta tayo. Handa na po kayo lahat? Aba. Okay. Ready? Game. Thank God it's Friday. Chuchua. Okay. Talaga naman. Naalala ko po, salamat dad nakadalo kami sa Malolos. Okay. Kila Ate Juliet Cuevas, dun sa Emmaus. Dun po sa kanilang church, no, sa mga kapatiran ng Malolos Community Christian Church. Correct. At yung Mga po sa brethren niya. mga daughter churches nila. Alam At sabi po ko. ni Ate Juliet, lagi daw po siyang tumatawa sa atin pag tayo daw po ay nagdidiskusyon. Opo. Syempre, andun din sila Attorney Faith. Kumusta po kayo? Sila, yung mga kasamahan doon, maraming pong salamat sa inyo. Ano po? Thank you po. Kailan ba kami nandun? October. Syempre, alam natin na hataw-hataw tayo sa programa. Minsan, nalilimutan na rin, Daddy. So, salamat sa Panginoon. Magkakasama po tayo ngayong umaga. Excited sa gagawin po ng Panginoon. At sa mga learning lessons na matututunan po natin ngayong umaga. Amen. Amen. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon. Sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kay hatda ng mga bagong kaalaman, makabagong mga awitin, at syempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na nagsisilbing isang hamon at isang gabay. Kung aking pagmamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y binili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking pagmamasdan ang halawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus.
Flores ng Gabay Library. May bago po tayong topic na pag-uusapan. Kasi po nung October at saka first week of November, napuno po kami ng mga parenting seminar sa mga schools at saka mga family seminar sa mga churches. So, napag-isip-isipan ko po uli, bumalik dun sa mga topics na patungkol po sa pamilya, paano natin pangungunahan ng ating mga anak. So, ngayon po, ang topic na pag-uusapan natin, simula ngayon at saka sa mga susunod na araw, susunod na program natin, ay yung pong 7 things that lead kids down the wrong road. Mga 7 bagay na nagli-lead, nagdadala sa ating mga anak dun sa maling daanan, maling landas. Yon. Ito po ay sinulat ni BJ Thomas at ito po ay nakuha natin dun sa allprodad.com. Ang hinala ko po, Kristiyano yung website, kaya natutuwa po ako na may mga ganito. So sisimulan ko na po. Nung si BJ Thomas po, yung sumulat ng article na ito, ay tumutulong sa ministry para sa mga teenagers. Ginagamit niya ang bawat bakasyon para daw po siya tumulong sa mga summer camps. O, di ba? Ito daw po ang isa sa kanyang paboritong gawain. May isang pagkakataon po na ang kanyang gawain sa camp ay tumulong dun sa mga cabin leaders o kumbaga sa atin, mga counselors, di ba? Sila po yung mga leaders kung may anumang problema sila sa mga kabataan. Sa isang cabin po, may natagpo ang drugs, ang mga staff. At inamin naman po ito agad nung kabataan na siya po yung nagdala ng drugs sa camp. Lalo na sa camp, bawal na bawal talaga yan. At ipinaalam niya sa kabataang ito na kailangan po nilang tawagan ang kanyang mga magulang upang ipaalam yung incident na ito. Alam niyo po, nagmamakaawa po yung kabataan na huwag daw pong ipaalam sa kanyang mga magulang dahil ang feeling niya, nadarama na niya na parang na-push na niya ng todo-todo yung kanyang ama sa dulo ng kanyang rope dun sa ginawa niya. Subalit bilang member po ng staff at bilang father din, alam po ni BJ Thomas na obligation niya na ipaalam kung ano yung nangyari sa kanya, di ba po? Kung anong nangyari dun sa bata, ipaalam yun sa kanyang ama. At noong tinawagan nga po nila ang pamilya, nalungkot po syempre yung tatay, yung ama. Subalit very loving naman daw po at supportive pa rin sa kanyang anak. Naawa po talaga siya sa kabataan at dun sa ama ng batang yon. So pinag-isipan po talaga ni BJ Thomas kung bakit ito nangyari. Mukhang mabait naman po yung kabataang ito, mabait din yung mga magulang. Parang nakikita ni BJ Thomas yung kanyang sariling anak dun sa mga mata ng kabataang ito. At simula daw po noon, inobserbahan na niya ang mga kabataang katulad ng batang ito at pinag-aralan ng mga posibleng dahilan kung bakit nadadala silang gumawa ng mga mali at mapahamak ng mga desisyon. At ito po yung ibinahagi niya sa article na ito. Ito po yung ating pag-uusapan. Nakakalungkot po talaga na makakita ng isang kabataang naliligaw ng landas. Alam niyo naman po yan. Lalo na kung ito ay kabataang lumaki sa church o kaya isang mahal natin sa buhay o may maayos na pamilya. Lahat naman po tayo ay may pagnanais na makita ang bawat isang kabataan, lalo na po ang ating sariling mga anak na maging maayos ang buhay at hindi po ito maligaw. So bilang mga magulang, mahal natin ang ating mga anak at concern tayo sa kanilang kinabukasan. Pagsisikapan natin gawin sa lahat ng ating makakaya anuman ang kailangan upang magabayan ng tama ang ating mga anak. Kaya nga po, pag-uusapan natin ito. At simula po sa sunod na program natin, kasi Friday ngayon, sa Monday, ano ba ang 7 things, ayon kay BJ Thomas, that lead kids down the wrong path? At kahit ito po ay mula sa isang Western perspective, naniniwala ako na angkop din po ito sa atin dahil ang mga bata at ang mga kabataan, pareho lang po naman ang mga pananaw. At kadalasan nga, ginagaya nila yung mga kabataan mula sa Western country. So, ang mga gabay na ito ay magko-confirm sa atin kung tama ba ang ating ginagawa sa pagpapalaki ng ating mga anak o kailangan bang may ayusin tayo sa ating mga pakikitungo sa ating mga anak.
At kung napapansin na natin na nagsisimula ng gumawa ng mga maling desisyon ng ating mga anak, abay lalo po tayong makinig ng mabuti. Ano po, huwag niyo pong palalampasin ang pag-uusapan natin ito sa gabay. Kaya po mga magulang, ihanda po yung ating puso para po sa mga lessons na matututunan natin. Kasi kailangan po natin ito. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay mula sa salita ng Diyos at sa mga sandaling ito. Bibigyan natin ng pansin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Amen. Opo, marami na tayong nakikitang mga tanda, mga signs ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Nakikita natin na ang gawa ng Diyos nagsimula sa Jerusalem, kasama yung mga Hudyo, mga Gentiles sa isang iglesia. Pagkatapos, inutusang mangaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos naman, nakita natin kung papaanong ang mga Hudyo ay nangalat hanggang sa buong sanglibutan. At isang katotohanan yan, na ang pangangalat ng mga Hudyo ay talagang mangyayari sapagkat inihula sa salita ng Diyos. Datapwat sa end time, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, makikita nating muli ang mga Hudyo'y naliligtas at ang mga Hintil ay nagsasama-sama at natutuwa tayo. So ang ibig sabihin, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kamakailan, iniisip na ng Netanyahu na tulungan na itayo ang templo, upang sa gayon ay alam natin pag itong templong ito'y naitayo na, alam na natin kung sino ang darating doon para ito'y sirain, but at the same time, darating din ang Panginoon. So, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So, sa ganoong katayuan, anong attitude tayo mayroon? Anong katayuan tayo dapat mayroon? Ang sabi po rito, maging malinis tayo hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito ang hamon ng apostol sa bawat isang may Kristo sa puso. Maging malinis, we must be clean before God. Sa unang Tesalonica 5:23, pinagpipray ko sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, na gawin niya tayong banal sa lahat ng bagay para maging maayos ang buo nating pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan ninyo hanggang sa dumating ang Panginoon nating si Jesus. Abay, amen ako diyan. Sapagkat ito po ang tamang attitude natin sa paghihintay sa ating Panginoon. Sa unang Timoteo 6:13 hanggang 15, sa harap ng Diyos na nagbibigay sa lahat ng bagay ng buhay at sa harap ni Jesus Christ na nagsasabi kay Pontius Pilate nang tungkol sa paniniwala niya, ito ang utos ko sa iyo, sundin mong mabuti ang lahat ng utos at maging tapat ka hanggang sa araw na magpakita ang Panginoon nating si Jesus si Jesus Christ. Okay, maging tapat ka. Okay, maging tapat. So binigyan natin ng diin yung una, maging malinis, pagtapos maging tapat ka hanggang sa araw ng pagpapakita ng Panginoon nating si Jesus. Makikita natin siya sa tamang panahon at gagawin yon ng nag-iisang makapangyarihang Diyos na dapat nating purihin, ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Hindi lamang yan. Maging matyaga ka sa paghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Wow, tamang-tama, ito ang dapat nating mga iniaayos at katayuan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Santiago 5:7, mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa bumalik ang Panginoon. Oh wow, maging matyaga. Tingnan ninyo ang mga magsasaka. Hinihintay nilang mamunga ang yung inaasahan nilang tanim, inaabangan nila ang tag-ulan. Okay, so matyaga. Dati malinis, tapat, ngayon matyaga. Wow! At hindi lamang yan. Si Kristo'y muling babalik tulad ng isang magnanakaw. Nako,
yung pala hindi nagpapaalam kasi ang magnanakaw hindi ka nanakawan nun, hindi ka nun titeksan at sasabihin, hey, alas 5 ng umaga, nariyan ako, nanakawan kita. Hindi yun. Darating yun na hindi mo alam. Sa unang Tesalonica 5:1-3, mga kapatid, hindi ko kinakailangang isulat sa inyo kung kailan mangyayari ang lahat ng ito. Alam naman ninyo na darating ang araw ng Panginoon na parang magnanakaw sa gabi. Pag sinabi ng mga tao tahimik at safe ang lahat, bigla na lang magkakagulo, biglaan talaga na parang babaeng manganganak na basta na lang sasakit ang tiyan at walang makatatakas sa araw na yon. Wow! So, talagang mga itong mga signs ng muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi lamang yun, sa pahayag 16:15, tandaan ninyo at makinig kayo, darating ako na parang magnanakaw, blessed ang gising at nakabihis, para ready na siya at hindi hubad na maglalakad, para hindi siya mapahiya sa harap ng mga tao. Kasi handa na. Pag handa ka, nakabihis ka na, handa na, lalakad ka na lang. At kung hindi handa, pag, ay hubad ka ngang maglalakad. So, mapapahiya ka. So, katayuan natin sa muling pagbabalik ng Panginoon. Siya'y muling babalik na makikita ng lahat. Sa Gawa 1:9-11, pagkasabi niya nito, iniakyat siya sa langit, nakatingin sa kanyang mga disciples hanggang sa matakpan siya ng ulap. Nakatingin pa ang mga disciples sa langit hanggang sa umalis siya. Biglang may lumitaw na 2 lalaki sa tabi nila na nakaputi at sabi nila, mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatingin sa langit? Kung papaano nyo nakita si Jesus na umakyat sa langit, gayon din siya makikita sa pagbabalik niya. Siya'y babalik galing sa langit. Unang Tesalonica 1-10, para hintayin ang anak niyang galing sa langit, si Jesus. Siya yung binuhay galing sa kamatayan at siya rin ang magliligtas sa atin sa darating na matinding galit at parusa ng Diyos. Amen. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo. Wow, napakaliwanag mga kapatid at mga kaibigan. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus ay talagang itinuro ng salita ng Diyos kung ano ang dapat nating kaayusan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, dahil ang Panginoong Jesus nga po ay babalik na parang isang magnanakaw na hindi natin nalalaman. So ang ibig sabihin, binibigyan ng diin na kung anon ang tama mong katayuan, aba ay kailangan yun ang maging katayuan mo para hindi ka madatnan na hindi handa. Dapat lagi tayong handa. Di ba, anak? Opo. Aba, ay di dagdaga mo na. I-recap ko na lang Ay, yan. sige. Kasi baka magkulang tayo sa oras. Ay, sige. Nabanggit nyo po, kailangan po natin maging pure, holy. Ito sa mga mananampalataya ha. So, Ang mga pure, Kristiyano. holy, faithful, yung tapat, dapat to. Kaya nga po gusto ko ngayon yung mga salitang, ang mananatili hanggang wakas, siyang maliligtas. Dahil tapat. Oho, dahil tapat po yun. Di ba po? Tapos po, patient, yung naghihintay siya, matyaga siyang naghihintay. So, habang inaayos niya yung buhay niya, habang sumusunod siya sa Panginoon, matyaga siyang naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen. Kahit na po sinasabi ng ibang mga tao, hindi. Very clear yung signs, Daddy. Kaya nga, ang prayer ko sa Lord, basta gusto kong maranasan tong rapture, ha. Pag mo na akong kukunin. Yun yung sinasabi ko Palagay ko kasi generation natin ito. Ayun nga po. So, yun po yun, mga kaibigan. And last but not the least, sabi niya ganun, ang Panginoon, hindi niya ina-announce kung kailan siya darating. So, dapat lang po, maging ready tayo sa bawat sandali. Opo, ready always. Amen. So, yun po yung recap nung kay Daddy. At totoo naman po yun. Kasi hindi naman ina-announce ng mga magnanakaw kung kailan sila darating. Di ba po? At kadalasan sa ating mga anak, kung sinabi, anak, pauwi na ako. Aba, saka sila naglilinis, saka sila nag-aayos, sila ganun, di ba, Dad? Pero pag sinabi mo sa mga anak mo na hindi ko alam na kung anong oras ako maglilinis, ay anong oras ako darating, tiyak po, maglilinis yun lagi. At
pananatiliing nilang malinis. Para hindi sila maabutang hindi Oo, handa. hindi handa. Abay, maganda. Ganon, di ba yun, maganda. Daddy? So, ganon lang po yan, mga kaibigan. So, lumakad sa katwiran, kabanalan, maging matapat, matyaga. Kasi malapit na po dumating ang Panginoon. Di ba Amen. po? Amen. So, dapat po, Pinagpaplanuhan na ngang itayo yung templo. yun na nga po, naririnig ko na nga po. Sabi nga si Netanyahu daw po Si Netanyahu. ang Prime Minister, President na At siyang pinakamatagal na Opo, Prime yun daw. Minister Yun daw po. ng So, yun po. And then there is also the last Trump, anak. Apo. Pray na tayo, Dad. Sige, Pray na po tayo. ka na. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa amin pong pinag-uusapan. Thank you, Lord. Kasi ito po is a good reminder for us to always be ready, to always be sure, Panginoon, sa yung katayuan namin sa iyo na kailangan maging holy kami, maging faithful kami, Panginoon, maging patient kami with divine expectation, Panginoon, na you are coming soon. So, Lord, it also gives us that excitement na meron kaming pag-asa kasi talaga naman po wherever we go, ang mundo namin, Panginoon, pasira ng pasira, palakas na palakas yung mga bagyo, pahirap ng pahirap. Yes, Ang malaking pag-asa po namin, Panginoon, ay yung pangako mo na bibigyan mo kami ng bagong langit at bagong lupa. Amen, Lord. So Lord, doon po kami nakafocus. But it takes faith to believe in your word. So Lord, dalangin po namin sa amin pong mga listeners, ikaw po, Panginoong Jesus, ang siyang humawak at magbigay ng hope, pag-asa sa aming mga pamilyang nakikinig ngayon. Also, Lord, November 8 ngayon, Panginoon, we are thanking for these people that had been blessing to us and that you are also blessing. Si Sister Daisy Cabunila, salamat po sa kanyang buhay. Kay Tita Emmy De Castro, Lord, salamat po talaga kay Tita Emmy. Napakalaking pagpapala din po siya. Si June Casamayor, si Olivia Miguel, si Eleanor Cruz, si Lynette Mamino, si Ate Merlin Kahiga sa Canada, salamat po sa kanyang buhay. Si Ate Ceres Peña, Panginoon, na nasa US, thank you, Lord, for her life. Si Angeline Mabayo, si Rick Amps Habal, si Lucy Milan Sanchez, at ganun din po, Panginoon, si Zel Faith Cabillan del Mundo. Lord, salamat po sa mga pangalang nabanggit. We declare blessings upon them and that you will continue to reveal more of yourself to them. Maraming pong salamat. Amen. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Talagang very timely po ang inyong mga ibinibigay na mga mensahe sa pamagitan ng gabay. Kayo po ang gumagabay nga po sa amin. At Panginoon, nawa ito ay gumabay nga po sa aming mga tagapakinig at yung katayuan namin sa paghihintay sa iyo, yun po ang maging siya naming katayuan gaya ng mga binanggit sa pag-aaral na ito. Panginoon, naalaala ko po ang kapatid na Gina Martinez Bascal, Panginoon. Mayroon po silang tindahan at ang dalangin ko, kasama rin yung mga tagapakinig, kasama niya roon, pagpalain po sila. Huwag po silang lalampasan. Ang kapatid na Ronald, Panginoon, Regala, idinadalangin ko po kung siya man ay nasa Saudi na o anuman, but ikaw po ang kasama niya saan man siya pumunta. Dahil yun ang sabi ninyo, hindi kita iiwanan at napakalaking pangako po yun sa bawat isa sa amin. At sa aming mga tagapakinig, hindi man namin mabanggit ang kanilang pangalan. Dato po at nakikinig sila, kasama sila sa programang ito. Pagpalain po at huwag nga pong lalampasan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Skies are blue. Sa atin pong pagsunod sa Panginoon sa araw-araw, lagi pong maging faithful. Yan, maganda po yung reminder sa atin. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at niluluwalhati, at sa pamamahalang technical naman ng kapatid na Reggie Villena. At Kina Villanueva, ito po naman ang inyong lingkod. Evangelista Paul Mortis nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na naman. Gabay. People going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you.
grow, they learn much more than I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful